Importante para sa mga Koreano ang balanse ng lasa. Bawat pagkain nila, dapat kumpleto ang lahat ng iba't ibang lasa. Matamis, maalat, maasim, mapait, at syempre, maanghang. Akala ko noon ang kimchi, basta gulay lang tapos merong chili. Pero ngayon nalaman ko na yung kimchi pala, may halo-halo pala siyang iba-ibang mga flavors. So ito, pinaghahalo-halo niya yung pechay, yung onions na, yung dahon, tapos may onions na yung talaga yung sibuyas. Tapos merong maalat, gawa nung hibi, tapos merong garlic, tapos halo-halo eh. Kanina may asukal pa nga eh. 한마디로 몸에 좋은 건 다 들어가는 거지. Ay, Diyos ko po. Oh my gosh. Ganyan karami? 고춧가루. Oh my gosh. Ay, wala talagang patawad si ate. 이거 들었다고? Huh? No. Kailangan mabagal daw. Tansyahan ang pagtitimpla. 잘하네. Yeah. Siya ngayong magtutubig ng mag-isa. Oh, sorry. Lalagyan ng tubig. What is this? Uy, ang sarap, honey. Tikim ng tikim hanggat di nakukuha ang tamang balanse. Sikreto sa paggawa ng magandang kimchi daw ay haluin lang siya ng haluin hanggang sa kanina nakita mo parang very crisp pa siya. Ngayon tingnan mo parang unti-unti na siyang nalalanta dahil sa paghahalo at saka pagsuot sa kanya ng mga juices na iba-iba. Isa pang sikreto ng pagkain Koreano ay nasa kamay ng nagluluto. Halos lahat ng pagkain nila matyagang hinahanda gamit ang kanilang kamay. Kaya naman ang kimchi, pabago-bago ng lasa, depende sa kamay na naghahalo at taong nagtitimpla. Ayos! Tikman natin kayo. Masarap ba itong niluto natin? Ito na yung kimchi Filipino Cara style. Sinisipon ako.